Uy. Mga musik oh. Wala po, kanta na lang. Mga mahal na araw, si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Kaya hindi natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aari ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati rin sa kanyang pahanaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Pakinggan natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Betpahe, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumika sa inyo, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon. At hindi natitibo iyon. Nangyari ito pang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo, sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaga, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad na ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala ang inahing asno at ang bisiro. Isinapila sa likod ng mga ito ang kalambalabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kalambalabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsigawan ng mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ng dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, naggulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan.
ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po ay ating sasagawa ang pagbasbas ng mga palaspas. Ito po ang ating misa. Tinanong ni Pilato,